So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan tayo po'y tatalakay ng isa sa mga tolongge sa Facebook na nakakaawa mga kahombre ko. Ito naman ay nakakaawa kasi feeling ko mga kahombre ko, at syempre feeling namin ni Mimgad, ginagatasan lang itong batang ito o taong ito o ng matandang ito mga kahombre ko ng isang tao na nasa likod niya mga kahombre ko. Kasi parang hindi niya naman siguro kayang gumawa ng ganitong kabulastugan. I don't know mga kahombre ko. Pero sige, atin talakayin to. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Sino ba itong Setzu mga kahombre ko? Ito ho ay isang Facebook content creator na nagtatampok sa mga basketball game ng isang taong may Cruzon syndrome na kilala bilang si Boss Atan mga kahombre ko. Si Atan, gusto sabihin kay Dagul, nagagalit. Tan, ano yung gusto mo sabihin? Kami na mo, ganito ako sabi-sabi dito Mula mo si Mengay? Ang kaya di ka papatulan yun, pakulo ko Makulo ko, kita kayo sa linggo. Oo, Lalabanan kita nga namin. Babansi kami ni Atan. Gigigil na kami sa'yo. Anak ko yung mga galaw mo, mga salaman ka mo. Oh? Ano, oo ka ta. Kukulin si Mengay. Yari ka. Presesa ko yun. Yun, prinsesa, loverboy din pala talaga si Atan. Sige na guys, dito na kami. Atan, sabi mo. Dahil dito, nagkaroon ito ng 1.4 million followers sa kanyang FB page, mga kahombre ko So, kumbaga yan, makikita nyo na itong Setsu, parang isa lang siyang nagbebenta ng t-shirt, clothing line nga ito actually, mga kahombre ko Nagsimula ito sa simpleng pagbibideo kay Atan, kung saan binablog nito ang paglalaro ni Atan ng basketball. Nag-upload din siya noon ng sarili niya mga content sa kanyang page, ngunit hindi ito kasing lakas ng hatak ni Boss Atan sa kanyang mga viewers, mga kahombre ko. Ayan In fact, nakikita ho natin dito, mga kahombre ko, ang diferensya between kapag yung may-ari mismo ng page yung magpo-post o kaya naman, mga kahombre ko, mismong si Boss Atan yung content niya. So, ayan mga kahombre ko, baka sabihin nyo na Baka naman kaka-upload lang o whatsoever. hindi ho, kasi ito ho ay magkasunod lang na upload mga kahombre ko. So, ganyan talagang kalala kapag yung Boss Atan ang ginagamit ng isang to mga kahombre ko. Crazy to, but this is real. Lahat kayo puro demonyo Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Yung sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Dahil dito mga kahombre ko, nag-focus na lang ho siya sa pagkuha ng video kay Atan at nilagyan na rin niya ito ng watermark. Aba, hindi talaga Ang galing mo! Para
para makaka-copyright niya at dali ka. Ang galing! Makakarma rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakarma at makakarma din yan. Oo. Sa mga bagong content ngayon itong Setsu, makikita natin na nagiging violente na si Boss Atan, mga kahombre ko, sa kanyang mga kalaro sa basketball. Hoy! Labas, boss. Ano na? Takina mo, labas eh! Babal! Ano ba, White? At minsan, umaabot pa ho ito sa mga matitinding pananakit ni Boss Atan. Sir! Takina mo? Uy! Binado! Binasa! Aray ko! Hop! Makikita din ho natin dito na pumapatol din ho. Eto si Boss Atan sa mga menor de edad. Mga hombre ko, grabe to. So, Easy lang, ha? ano ba to? Hindi ko kasi maintindihan, no? Kung meron siyang sakit sa pag-iisip or yung sakit niya ay nasa physical lang niya, mga hombre ko. Kasi actually, syempre, hindi ho ako doktor to provide you with this. Pero sa tingin ko, hindi naman ho apektado ang isip niya kasi kaya niya namang makipag-communicate at kaya niya din makipagsagutan, makipag-trash talkan, mga kahombre ko. Basta, boss! Hitabi! Sport! Paano ka ganito? May balata mo ko? Balata? Ano ka, mangga? Balata mo! Tangina mo! Kung mangga ka, babalatan kita. Tangina mo, gago! Hindi ka naman mangga eh. Ah! Tira. Tangina mo! So mukhang tama lang siya, no? Kaso ang question, hindi kaya inuutusan si Boss Atan ng tao na ito na nasa likod ng page na ito? Or talagang ganyan lang talaga si Boss Atan? Kasi mga kahombre ko, it all started as content lang eh. Ang question is, bakit parang lumalabas ngayon na nagiging violente na rin ang takbo ng content nitong Setsu pagdating kay Boss Atan, mga kahombre ko? Ito ho, ay medyo nakakagimbal ng konti, knowing na may disability itong si Boss Atan, mga kahombre ko ha. So, ewan ko, maaari kayang nagagamit lang itong tao na ito, binibigyan ng pakonti-konti para lang umacting sa mga videos itong tao na ito, o kaya naman lehitimo talaga na ganito talaga itong tao na to, I don't know. Sana mabigyan nyo ako ng idea. Pansyata ni makagagot eh. At sa isa pa, mga kahombre ko, na naiisip ko lang, no? Hindi rin kasi maganda, no, na ang isang taong may disability, mga kahombre ko, ay ganitong umacting. Kung ito ay content lang at meron talagang nagmamanipula dito sa Boss Atan, siguro, the more na mas galit ka kasi, the more na mas maraming views, the more na mas maraming reacts, the more na mas maraming endorsements, mas malaki ang pasok ng pera. Siguro yun ang takbo ng utak na kung sino man nagmamanipula dito sa Boss Atan. Kaya syempre, mas nadadagdagan ng pera niya. Kapal na mga mukha nyo. Wala kayong Panginoon Diyos talaga sa dibdib ninyo. Kaya ginagawa niya rin, di ba? Kasi, ewan ko, or else ganito talaga siya, pero parang imposible, mga kahombre ko. Kasi hindi pa ako nakakita as of now ng PWD na ganito. So, alam niyo yun, mga kahombre ko, it's okay to be confident, pero hindi ho ganitong katinding confident to the point na nananakit na rin, mga kahombre ko. So, crazy na ho ito. Hindi ko lang alam, no? Buha ka ng ina niya. As I said, mga kahombre ko, nagiging violente na mga content nitong Boss Atan, at hindi lang ho yun, nananakit na rin ho siya, mga kahombre ko. Alam niyo yun? Ano lang kasi, grabe, makikita mo, medyo luwa yung mata niya, medyo iba yung ano niya, and yun, ganun siya, parang very aggressive. In fact, mga kahombre ko, itong content na to ay sinuggest sa akin ni Mimgad, so kaya ako to nagawa. In fact, ako, medyo nagulat ako ho, mga kahombre ko, na oh my God, may ganito pala, no? Kasi parang napapaisip ako na, grabe, bakit ganito? Like,
halos makipagbugbugan ako. Talagang wasakan ng katawan tong tao na ito. Ang masakla pa dito, mga kahombre ko, may mga menor de edad din siyang nakakalaban. So, I don't know kung ilang taon na siya, pero mukhang medyo maedad-edad na rin siguro ito. I don't know, mga kahombre ko. Anyway, eto ka! Pero napansin namin, mga kahombre ko, kahit gayon pa man, bakit parang hindi man lang mabigyan ng kahit konting protection man lang, mga kahombre ko, itong Boss Atan? Tulad ng maayos na sapatos, maayos na medyas, at syempre mas maayos na pananamit, mga kahombre ko. Kasi for sure, pinagkakakitaan niya ito ng matindi. Tindi ho talaga ng views, mga kahombre ko. So, my God. Kung ikaw yung nagsisilbing manager nitong Boss Atan, ayusin mo naman, di ba? Kasi for sure, pinagkakakitaan mo to ng matindi. Baka mamaya yan, ikaw lang ang umaangat. Ganito lang tong bata mo. Hindi maganda yun. Para sa akin, ha? Kung napapanood mo to, Boss Atan, ako naman, worried lang ako sa'yo. Tulad ng ginawa ko noon, mga kahombre ko, kay Diwata, ganun din dito. So, bilang isang influencer, worried lang ako sa'yo. Baka mamaya, masyado ng malaking halagang nawawala sa'yo, milyon-milyon na, hindi mo pa alam. Diba? Yun lang naman. Sa tingin ko, sa mga views mo na to, for sure, dapat nakailang milyong piso ka na dito. Kasi very consistent to, mga kahombre ko. Tsaka hindi lang yun. Baka meron din siyang mga nakukuha mga endorsements through this guy. Siyempre, may mga benta rin ho itong mga damit niya na sinusuot. Sana tama yung binibigay mo kay Boss Atan. Kasi sa nakikita naming lahat, parang walang nagbabago sa buhay nitong Boss Atan. Yun lang naman, mga kahombre ko. Tindi nito. Gatas na gatas. Comments, mga kahombre ko. Gatasan ng mga vloggers yan ngayon. Mga tao naman, tuwan-tuwa. Bukod sa alam mong may diferensya, mapanakit pa. Di na nakakatuwa tong si Atan. Grabe manakit. Ginagatasan. Sira ulo din Legit question. Ilang beses na kasi napadaan sa feed ko yan si Boss Atan. Paano ba na-discover at sumikat yan? Di lang ako ang target audience. Aware ako pero never ako natuwa dyan. And low-key, tinetake advantage lang din yung kalagayan niya for clout. Ewan ko kung anong trip ng Pinoy. Ang niche niyan ay nananakit. Sira ulo din yan Nagpo-promote ba sila ng violence sa basketball? New sport ata, WWE na may basketball. Yun lang, mga kahombre ko. I don't know. Nagawa ko na yan dati sa BOTY and actually it worked before. And napansin ko na it's still working, di ba? Kahit papano. Pero eto lang yan, Boss Atan, kung ikaw ay nakikinig sa akin, no? At sa akin, mga kahombre. Please, guys, sana tama at alam niya yung ginagawa niya. Kasi kung hindi, maaaring maharap sa kaso, sa patong-patong na kaso itong Setsu. Lalong-lalo na at ginagamit niya ng paulit-ulit itong Boss Atan. Sana rin alam ng pamilya nitong Boss Atan na ganito at ginagamit ang kanilang kapamilya. Otherwise, mahaharap ka sa malaking problema. Sana, totoo. Pero kung tunay nga, kahit papano talagang okay naman kayo ng pamilya ni Boss Atan, okay kayo, all in all. Grabe naman. Bigyan mo naman ng maayos na pananamit. Bigyan mo naman ng maayos na mga sapatos na gears na pang-basketball. Grabe naman yan. Kung pati yan, titipirin mo, hindi maganda yun. Diba? Lalo na sa pera, for sure. Diyan pa lang, sa pananamit pa lang, tinitipid mo, lalo na sa pera. Di ba, mga kahombre ko? Anyway, one love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!